Inamin ni Megastar Sharon Cuneta na nagkamali siya sa pag-crop sa ulo ng mister na si Atty. Kiko Pangilinan sa kanyang viral social media post na naging dahilan para magkaroon ng spekulasyon ang mga tao na on the rocks na ang kanilang relasyon. Pagkatapos naman yon ay naging sweet na ulit ang isa't isa ang mag-asawa at naayos naman daw kaagad ang di pagkakaunawaan. Nilinaw ni Sharon na kung may pinag-aawayan man sila ni Kiko, malinaw na hindi ito third party. Wala rin umanong malisyosong bagay na mga nagaganap sa kanilang pamilya taliwas sa mga ipinagkakalatan ng mga vloggers sa social media. Speaking of vloggers, tinuluyan na ni Atty. Kiko ang isang YouTube channel dahil sa pagpapakalat ito ng fake news content sa social media laban sa kanilang pamilya at kay Casey Concepcion. Ang pangalang ng nabanggit na YouTube channel ay Bungangera TV. Nagsalita na si Megastar Sharon Cuneta kung bakit hindi natuloy ang napurnadang pangalawang concert sana nila ng dating mister na si Gabby Concepcion. Matatanda ang naging matagumpay ang reunion concert nilang Dear Heart noong November 2023 at marami sa kanilang fans at supporters ang nag-request na sana raw magkaroon ng repeat o kaya naman panibagong concert tampok ang dating mag-asawa at magkatambal. Ito kasi ang muling pagsasama ng dalawa, ilang dekada na ang lumipas matapos ang kanilang hiwalayan. Nakasama pa nila ang anak na si Casey Concepcion. Sa panayam ng ABS-CBN News kay Megastar habang siya ay nasa event, inamin niya ang dahilan nito. Kasado na pala dapat ang lahat at tatawagin sana itong PS I Love You na hango sa pelikula at awitin niya noong 1981. Pero ano nga ba ang nangyayari? Hindi naman inelaborate ni Mega kung anong negosasyon ang tinutuko niya at ang asba ay sa kampo nila pareho ni Gabby o sa kampo lang niya. Samantala sa kaparehong panayam, ipiniliwanag ni Sharon ang viral post niya kung saan naputol ang ulo ng mister na si Atty. Kiko Pangilinan sa larawan. Napakarami pong naghihintay ng dahilan kung bakit nga ba hindi natuloy ang matagal ng pinlano na konsyerto dapat ng dating mag-asawang sina Sharon Cuneta at Gabby Concepcion, ang PS I Love You. Sa wakas, Romel, nagbigay na ng pahayag si Sharon at nanindigan siya. Hindi sa kanyang kampo nang galing ang dahilan kung bakit hindi natuloy ang concert. Anong komento mo doon? Siyempre, 1+1 na naman tayo, hindi sa kanilang kampo ang nagka-problema. So, ang ibig sabihin, sa kabilang kampo, kila Gabby Concepcion, ang may problema. Na nakakalungkot kasi ang hangarin lang naman talaga ng Sharon Gabby, lalo na mga fans. Napaligaya. Oo, ang dami-dami naman talaga naghihintay sa kanilang muling pagsasama, di ba? Yung concert niyan at ang natuloy nga, si Ay de las Alas ang nakasama ni Gabby Concepcion at ni Boyet De Leon, The Kings and I. Pero sabi ng ating mga kasamang reporters, habang nagsasalita daw si Sharon, parang may nagbawal sa kanya na magsalita ng mahabaan. Kaya parang sinabi niya, this is it, sige, hindi na ako masyado magsasalita. So ibig sabihin, marami siyang dapat sabihin at pwedeng sabihin, di ba? Ngayon, ano ang lumalabas ngayon? Nag-angatan na naman ang mga bashers, di ba? Medyo hindi kagandahan ang mga komento tungkol kay Gabby Concepcion. Dahil parang lumalabas na nagpataas todo ng presyo si Gabby para hindi matuloy yung concert. Yun. Di ba? May lumalabas na ganong chika na nga, nanay. Parang lalabas na naman dito sa kwento ito. Parang may masamang lalabas na naman dito at kung sino alamin natin sa mga susunod na araw. Kapag ganyan na nagsalita si Sharon na hindi sa kampo niya o siya ang dahilan ng hindi pagkatuloy, natural, 1+1, sabi mo nga. Sinong sasabihin? Siyempre si Gabby Concepcion lang yun, di ba? Yun. At sabi nga ni Juris, Dr. Channel, yung pagtataas ng kampo ni Gabby Concepcion ng kanyang talent fee hanggang sa punto na walang maganansya ang mga producers ay isang polite refusal tactic. Panigurado, may personal reason siya kung bakit ayaw niyang gawin yung kasunod sana na concert nila ni Mega. Talagang hindi meant to be in real or real life.
naging masaya na lang tayo na mapagbigyan tayo at natuloy yung unang concert nila. Yun nga naman maganda nga naman maging masaya na lang tayo dahil at least yung una ay natuloy. Yung pangalawa, talagang ganun, di ba? Hindi talaga ukol, kundi bubukol, di ba? Hindi bubukol, kundi ukol. Ganun lang yon. Hintayin natin kung ano naman ang masasabi ng kampo ni Gabby Concepcion sa pinahayag na ito ni Sharon Cuneta. Ganun lang yon, ha? Okay. At, ang ate Shawi ko, masarap at malusog na hapon nanay ko. Sabi ni Rain Cortez ng Dimples Rice Crackers. Isa si Rain sa mga naghihintay sana nung PS I Love You concert. Ang ganda pa naman daw ng nito, konsepto. Ayon kay Sharon, nakahanda na ang lahat-lahat. At mas mahahaba pa raw yung mga gagawin nila na di ba? Parang content ng show. Kaso, nakahanda na ang lahat. Kaso, biglang nabulilyaso. Wale. Di ba? Sayang. Ang iniisip ko nanay, paano ngayon yan? Ano kaya ang dahilan? Ito ba'y budget na naman o may something na naman silang dalawa? Di ba ganyan ang iisipin mo Di ba? Wala pa konkreto kung ano talagang dahilan. Siguradong meron yan. Mas malalim siguro kaysa sa talent fee. Ganun lang yon. Eto naman ang punto ni John. Sharon Gavy. Sharon Gavy. Gavy ito Gavy. Di ba? Sharon Gavy. PS, I love you. Nawala na ang PS, wala na talaga ang I love you. Sabi niya. At saka, mas matindi siguro ang mga rason kung bakit hindi ito natuloy. Doon kasi sa unang concert, ang dami-dami mga hanash. Kaya siguro umiwas na lang sila dito. Pero palagay ko nga na kay Gabby ang problema. Dahil sabi ni Sharon, nakaayos na, areglado na sila. Yun ang kanyang punto. Diba? Yun. Pero sayang ito sana yung magsisilbing ikalawang kaligayahan ng mga Sharon Gabby fans. Pero hindi natuloy. Sayang. Sayang na sayang talaga. Eto pa, sabi pa uli ni John, nakakapanghinayang naman talaga na hindi natuloy ang concert na ito na makapagbibigay ng kaligayahan sa kanilang mga fans. Ano na ngayon? Papaano na? Sabi niya. Tapos, sobrang mahal kita, Ate Shawi ko. Mahal kita. Kung alam mo lang kung gaano ko ipagmalaki ni nanay sa akin, napakalambing at mabait nga ni nanay. Sabi ni Rain Cortez. Alam mo si Rain, kabisado niya pati ang pirma ni Sharon Cuneta as in. Ganon katindi itong si Rain Cortez. Ayan. At sabi naman ni Ching Bautista Silverio, na baka ayaw ni Gabby ma-develop palalo ang feelings niya kay Sharon. Char. Sabi ni Ching, hindi kaya baligtad? Ay, biglang gano'n na. Ayan. Ako, palagay mo ba, Romel, pag madalas silang nagkita at nagkasama, may muling madidevelop? Naku, palagay mo? Parang lang talaga. Parang talaga. Kanino ka naniniwala na mas unang madidevelop? Si Gabby o si Sharon? Ay, siguro sa tingin ko si Megastar. Ako din. Your guess is as good as mine. Oo, tama ka. Kasi dun sa mga kilos, malalaman mo sa mga galawan. At saka inaamin naman talaga ni Sharon, first love naman niya si Gabby Concepcion. Kaya hindi natin maiiwas yung ideya na mas maaaring maunang ma-develop si Sharon. Pero may kani-kanyang pamilya na sila. Tama na yan, yung pag-iwas na yan. Marami ng taong masasaktan. May kani-kanyang buhay na sila. Ngayon, ipagkaloob na natin sa kanila ang katahimikan ng kani-kanilang love life. Diba? Okay. Sabi naman ni Marichu Formacion Espiritu, malamang may malalim ng dahilan kung sakali nga si Gabby ang umurong na hindi talenti, kundi iwas issue, sigurado yan. Oo, iwasan ito. Kasi kung pera pag-uusapan, pareho na silang meron. Ano pa ba naman ang kanilang ano pa ba kailangan nila, di ba? Sa aspeto ng talent fee. Kumbaga nga, para mapaligaya yung mga fans nila, pwede nang hindi masyadong alintanahin ang talent fee, di ba? Yes. Yun. Pero alam mo na, ang pansin ko nung ini-interview Sharon, pero talagang pinipigilan pa siya, pero wala halong bitterness yung pagkakasalita niya na wala sa akin ang problema. Siguro baka may nakalaan silang gagawin iba. Parang feeling ko lang Pwede. Parang hopeful siya, no? Parang hopeful. Oo, diba na? Na meron pa.
Hindi Oo. pinagbigyan itong pangalawa, pero maaaring may mas malaking sorpresa para sa kanilang mga tagahanga. Yes. Yun yon. At sabi ni Dan Clavesillas, naipatok ang unang concert nila kaya malalim po ang dahilan para hindi matuloy or para po ayawan ni Gabby. There must be a personal, valid reason why. Oh, Yeah. pwede, Dan. At sabi ni Boycie, at saka mas marupok ang girl kung marupok nga si Shawi, Char. Sabi ni Boycie, hoy, hindi lahat ng babae marupok, sa totoo lang. Ayan. Nako, ang dami-dami ditong kumukontra. Sabi ni Tita, ni Neneng Putot Gansoli, baka magkain laban uli sila. Oh my God. Wow, tumatawid si Neneng Putot Gansoli ng LA. Eto pa, tama kayo ni Romel Nanay, mas mauunang mai-inlove si Sharon kay Gabby. Kasi noon pa naman niya sinasabi na talagang si Gabby ang first love niya. Totoo yan. Okay, so iwanan natin ang topic na ito sa isang pag-asa na hindi man natuloy ang PS I Love You concert, ay meron namang susunod na mas malaking sorpresa para sa kanilang mga tagahanga. Yun, ayan.